Bakit si Bong Revilla? Magandang umaga po sa pagpatuloy ng ating pagsisiwalat. Bakit si Bong Revilla ay iniendorso ng Iglesia ni Cristo? Ang lakas po ng sekta na yan. Ngayon, umaapila lamang tayo. Alam ko ay respetado ko ang kanilang mga desisyon. Well, pero hindi ko maintindihan kung bakit nagdesisyon sila na isama si Bong Revilla sa kanilang endorsement. At nais ko lamang po banggitin na sa kanilang endorsement po ay ilan bang inendorso nila ng mga kandidato pagkasenado? Ito po, walo po. Si Bong Revilla, si Bongo, si Bato, si Pia Cayetano, si Marcoleta, si Bam Aquino, at saka sinong isa? Ulitin ko, si Bong Revilla, si Bongo, si Bato, si Pia Cayetano, si Bam Aquino, si Marcoleta, sino pang iba? I-check natin. Walo sila lahat in-endorso eh. Endorsed by INC for senators. Yan. Sampol balot ng Iglesia ni Cristo ay 8 kandidato lamang iboboto nila. Okay. Ito, ang kandidato si Bam Aquino, number 1, Bong Revilla, number 2, Pia Cayetano, number 3, si Bato de la Rosa pala, number 4, si Bongo, number 5, si Rodante Marcolita, number 6, Amy Marcos, number 7, si Camille Villar, number 8. So pag-usapan natin, of all the candidates na in-endorse, ang ayaw ko po rito ay si Bong Revilla. At bakit ko po ayaw? Sa totoo lang, personal kami magkakilala. Ba't ko ayaw? Unang-una, nakailang term, nakatatlong termino na siya bilang senador. Sobra na, tama na Bong. Pangalawa, ano naman mga walang kwenta naman ginagawa mong batas eh. Pero pangatlo at pinakamalaking rason, Bong, wala kang alam. Ano lang alam ko na hindi ka gumraduate ng formal sa pagiging college. Pero yung pinakamatindi sa lahat na rason kung bakit ayaw ko siya na maging senador, kung bakit ako'y nakikiusap sa Iglesia ni Cristo, bawiin nyo ang inyong pag-endorso kay Bong Revilla, ay ito po. Nasentensyahan po siya ng Sandigan Bayan na acquitted, absuelto sa plunder case laban sa kanya. Pero kasama sa sentensya ay yung pag-utos sa iyo na ibalik mo ang 124,500,000 na napatunayan na ginamit na nawala sa pamamagitan ng project mo. Nakalusot ka lang saan? Nakalusot ka lang dahil ang judge na sumulat at yung iba pang kumampi sa kanya ay nagsabi na walang direktang ebidensya na ikaw ang pumirma sa mga sulat na hinihingi para ibigay sa kumpanya ni Janet Napoles ang mga PDAF mo, ang pork barrel mo. Pero kahit sinong abogado na fair ang isip, na hindi pabor sa iyo or fair kung tumingin, ay guilty po kayo. Gagamitan natin ng wisdom ni Solomon kung bakit guilty kayo. Ganito po yun. Wala pong naipakitang ebidensya ang naghahabla sa kanya at nag-uusig o mga prosecutor na nakatanggap si Bong Revilla ng kahit piso. Wala silang naipakitang direktang ebidensya. Pero may mga ebidensya naman na nagkataon o circumstantial evidence na pwede mong sabihin na pumunta sa kanya yung pera. At hindi lang po isang pagkakataon. Marami, mahigit 20 na pagkakataon na nagkakataon na sa tuwing may lalabas na pera na binibigay ni Janet Napoles ay meron kang PDAF na pailabas.
Hindi na natin pinag-usapan kasi tinatanggi mo na ikaw ang pumirma ng sulat para ibigay kay Janet Napoles yung budget mo. Ang budget mo po hindi bumababa sa 20 million, 10 million, 24, 40 million. Bong, pag ginamitan natin ang Solomonic Wisdom, wala pong mangyayari sa sasabihin mo na piniki ang pirma mo. Ang ginamit niya para mapatunayan na piniki ang pirma niya na palabasin niya na hindi siya sumulat sa NABCOR at saka iba pang implementing agencies na may hawak ng pundo niya na ilipat sa kumpanya ni Napoles. Ang pinakita mong ebidensya ay may kinuha kang isang NBI na abogado na expert sa handwriting at nagsasabi, hindi mo pirma yun. Pero wala pong maniwala. Kasi bakit? It runs into so many years, more than 6 years. 2000, since 2004 up to 2011, how many years is that? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 8 years. Kung sa 8 years, sa unang taon, kung hindi mo pinirmahan at lumusot ang sulat mo, may lalabas na pera. May lalabas na pera na ginasta. Sa kada taon po, hindi bumababa sa 200 million ang pork barrel ng isang senador. So kung nagastos man siya ang 200 million, ibig bang sabihin, hindi mo alam saan napunta yung budget mo? Bong, hindi mo kami maluloko, Bong. Diniklara ka nga ng Sandigan Bayan na absuelto pero sa mata namin guilty ka. Next, palagay na natin na hindi siya nakalusot sa kanyang mata. Ibig mo ba sabihin, ang Commission on Audit ay hindi sila nag-check, tatawag sila kay Mr. Revilla, Senador Revilla. Senator, may I request to confirm or deny that these signatures supposedly written by you in all those letters given to the implementing agencies directing or instructing to transfer your funds from those implementing agencies to any of the corporation of Janet Napoles? Imposible naman na walang ginawang sulat ganun ang Commission on Audit. Pinag-usapan natin po 200 million ang total sa kada taon. Granting nakalusot. Kasunod na taon, ganun din ang ginawa. Fake signatures naman yan, nalipat ang pondo, 200 million in all. Ilang taon? 8 taon na ganun. Ang ibig sabihin, para mong ginawang bubo ang Sandigan Bayan. At bakit ko sasabihin na kung Solomonic Wisdom lamang ang tingnan natin, guilty ka na. Ano bang Solomonic Wisdom? Ganito pong Solomonic Wisdom, Sir Presperes, Mayap-abak. Alam natin ang kwento sa Biblia na may 2 babae na nag-agawan kung sino ang tunay o totoong nanay ng isang bata. Nalagay sa balag ng alanganin si Haring Solomon. Sabi niya, sino kaya sa dalawang bata ang totoong inay o ina ng batang yon? Napaisip siya at nagkaroon siya ng isang Solomonic Wisdom, genius na pag-iisip. Okay, ganito na lang desisyon ko. Hatiin ko ng espada sa 2 ang bata. Ang isang kalahati ibigay sa iyo, ang isang kalahati ibigay sa iyo. Bigla pong nagmakaawa na sumisigaw at umiiyak ang isa sa mga 2 babae. Haring Solomon, huwag mo na pong patayin. Ibigay mo na lang sa kanya. Doon nakapag-desisyon si Haring Solomon. Ito ang pruweba. Walang birth certificate, Wala lahat ebidensya. Pero iyon dahil sa ganun ang nangyari. Nakapag-desisyon si Haring Solomon na ang totoong nanay ay yung babaeng nagparaya. Kasi walang ina na papayag na papatayin ang kanyang anak. Tinitingnan natin ang natural na ugali. Balik tayo sa kaso ni Bong. Bong! Wala pong senador ang papayag na yayariin ang kanyang pundo na gagasto papunta kay Janet Napoles at mawala ng basta-basta lamang at iyon po ay nakapangalan sa iyo. Karangalan mo ang nakataya dyan. Hindi mo pwede sabihin na ikaw ay naging pabaya.
nagkamali ka lamang. At kung nagkamali ka, di hindi ka na dapat iboto sa pagkasenador kasi pabaya ka eh. Ilulustahin mo na lang pero sa pamagitan ng pabaya mo. Sabihin natin hindi ka nagnakaw, mapabaya ka lang. Yan ang unang Solomonic wisdom ko. Ngayon, wrapping up in 8 years, ganun din nangyari. So anong Solomonic wisdom mo dyan? Natural na ugali ng tao po ay hindi ang tao papayag. Lalo na't milyon-milyon ang sangkot dito na papayag na malagay sa balag ng alanganin ang kanyang dangal at kanyang pangalan. Ibig sabihin po, dyan pa lang, sa ugali ng tao na tinatawag namin judicial notice of the experience of mankind, under yan sa aming rules of evidence. Ibig sabihin sa rules of evidence, hindi lamang dokumento, hindi lamang object, hindi lamang testimonya ang kailangan natin gagamitin, titingnan para magkaroon tayo ng tamang desisyon sa paghuhusga. Sinasabi sa rules of evidence na you can use those things that are of judicial notice. Yung mga law of nature, law of calendars, law of the solar system. Ganun po yun. Ang dami po ng mga sabihin natin na hindi mo na pwede sabihin, hindi mo na kailangan patunayan na ang tao ay hindi marunong, hindi makalipad. Sapagkat alam naman natin ang tao po ay walang kakayahan lumipad. Yan po ang ibig ko sabihin ng law of nature. Ayan. Tinatype ko para makuha kong eksaktong rule. Rule 129 sa judicial evidence natin, sa rules of evidence natin. Sa Rule 129, sinasabi na hindi na kailangan magpatunay pa kung ang pag-usapan ay, number 1, kung ano po ang natural na buhay ng tao. Para patunayan mo ang tao ay hindi marunong lumipad, ay hindi mo na kailangang patunayan. So ito yan, Article 129. Judicial notice, when mandatory, a court shall take judicial notice without the introduction of evidence. Ibig sabihin, so titingnan na korte ng ebidensya ang isang bagay kahit wala ng ebidensya. Kung kung nag-exist o kung totoo ba o hindi, ay patungkol sa teritoryo ng bansa. Alam naman natin, teritoryo ng bansa. Ang political history ng mga bansa. Ang forms of government ng kada bawat bansa. Ang simbolo ng bawat nationality, mga flag, mga admiralty and maritime courts, at saka lahat po ng patungkol dyan. Tinitingnan din ang laws of nature. Laws of nature, kagaya sinasabi ko, nature lang yan sa tao na magiging mapanuri pagdating sa gasto sa pera niya. Ibig mo sabihin, hinayaan lang ni Bong Revilla. Hindi po kami maniwala, Bong Revilla. Guilty ka. Kaya isa po sa dahilan yan, yung pagkasinungalingan mo numero 1 na ako po umaapila sa Iglesia ni Cristo na tanggalin ka ang endorsement sa iyo. So, titingnan natin sa punto na yun, napabaya ka, sabihin na natin, hindi totoo, pirma mo yun. Pero, ang problema, nangyari po sa 8 taon. Wala pong maniniwala dyan. Okay? Ngayon, next, ano pang isang Solomonic wisdom dyan na decision? Isa pong Solomonic wisdom dyan, ganito. Ay, ang kada magbigay ng pera, napatunayan kung kailan nagbigay ng pera si Janet Napoles, napatunayan sa korte. Tapos napatunayan din ang report ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council, na lumalabas, kada may binibigay na pera si Janet Napoles, ay anong nangyari? Kahit binibigay ni Janet Napoles kay Attorney Richard Cambe ang lahat ng pera, may nangyayari. Anong nangyari? Base sa anti-money laundering po. Lumalabas ang lahat ng account numbers, bank account numbers ni Bong, ni Lani Revilla, ng kanyang mga anak, ay nagkakaroon ng mga deposito ng milyones. Every time na pagkatapos, a few days or on the day of the receipt of the commission from Janet Napoles, nagkakadepositohan ito.
Saan mangyari yan? Hindi mo nga paliwanag yan, Bong, kung saan nanggaling yung mga dineposito dyan. Huwag mo sabihin na kinikita mo pa yun sa pelikula mo. Ay, pasensya na mo pare. Magkumpare ata tayo sa ibang mga inaanak natin. Pero, ang katotohanan po ay hindi natin maitatago na sabihin mo man na ganon. Ang katotohanan ay mangyayari na hindi magkakaroon ng pera ang isang laos na sa pelikula. Kaya hindi mo pwede sabihin na kinita mo sa pelikula yun. Kaya ka nga pumasok sa politiko kasi wala ka nang kinikita sa mga pelikula mo. Yung agimat-agimat mo, nawawala ng agimat. Yan ang katotohanan ng buhay. So, yan ang Solomonic wisdom na sinasabi ko na guilty siya. So, ganun pa man, ano pa bang ibang nakikita ko ron? Yung nakikita ko ron na imposible naman, dapat sana yumaman na si Attorney Richard Cambe kung yung perang tinanggap niya ay napunta totoo sa kanya. Kung talagang siya lang ang yumari, talagang dapat yumaman siya. But the problem is, mahirap pa rin siya, si Attorney Cambe, hanggat sa huli. Namatay siya sa loob ng bilangguan sa bilibid. Sabi, stroke. Alam mo naman stroke sa loob ng bilibid, sa panahon pa ni Bantag. Alam mo sa panahon ni Bantag ang nangyari. Alam naman natin. Pati nga si John Villamor na yung kumuha ng killer, kumuha kay Joel Escorial para patayin si Percy Lapid, ay pinalabas na namatay sa stroke. So gano'n, pinalabas nila na si Attorney Cambe ay namatay sa stroke. Ibig sabihin, sinupot. Kung sinupot, anong dahilan? Anong motibo? Ang motibo po, kasi kung magsalita na si Attorney Cambe, dali si Agibat. So para hindi na siya makapagsalita, siyempre siya lang nakukulong. Yung amo niya kung saan kanino binibigay yung pera, nandun. Naghumahalakak. Sumasayaw ng budots. Eh di ba? So nakikiusap ako sa inyo, Iglesia ni Cristo, please, tanggalin niyo po si Bong Revilla sa inyong listahan. Hindi bali ng ibang mga senador yan. Huwag niyo rin, salamat din ako, hindi niyo inendorso si Erwin Tulfo. Mga bodol din yan. Yung dalawang yan, si Ben Tulfo. Okay? Ang isa pang dahilan kung bakit gusto ko, hinihimok ko ang Iglesia ni Cristo na pag-isipan niyo ulit ay yung katotohanan na ganun pa man kahit walang direktang ebidensya maipakita na si Bong Revilla ang kumita, ay inutusan pa rin siya ng Sandigan Bayan na ibalik niya ang 124 million sa teorya ng kapabayaan niya. Pabaya ka kasi. Ang tao ay pinapabayad hindi lamang sa dahil sa ginawa niya sadya na nakapagdulot ng masama. Kundi, ang tao ay magpapabayarin din sa mga bagay na sa kanyang naging pabaya. Kagaya ng bus driver sa Solid North na nawasak, broken ng Solid North, wala na hindi solid, na bus na rumaragasa, ginawang parang niyupi na parang sardinas na lata ang mga nabunggo mga sasakyan. 10 na kataong pinatay doon. At siya po, kapabayaan yan, pero magbabayad pa rin siya. Hindi naman niya sadya yun. Ganon din pa yun, Bong. Hindi mo, kapabayaan mo na hindi mo chinecheck ang lahat ng sulat mo para sa ipapadala sa mga implementing agencies na humahawak ng pundo ng mga senador at congressmen na bantayan mo na hindi maibigay sa kumpanya ni Janet Napoles. At dahil pabaya ka, dapat ikaw ay parusahan ng reckless imprudence resulting in malversation. Ibig sabihin, sa kapabayaan mo, nagresulta sa krimen. Kahit sabihin natin, gano'n na lang. Hanggang hindi mo pinabalik, ang sisti, ang tigas parang ulo mo. Inutusan mo pang abogado mo na iko-contest. Nasasabihin ang argumento niya sa Supreme Court, ang sinasabi, 3 kami babayad. 3 kami inutusan. Ako, si Janet Napoles, tsaka si Arman Cambe. Patay na si Cambe, 2 na lang kayo ni Janet Napoles. Ang gusto mong mangyari, si Janet Napoles pa pagbabayarin mo. Ikaw ang kumita nga dyan. Hindi naman
pag ginamitan mo Solomonic wisdom, saan manggagaling ang mga pera na nideposito na pinatunayan ng AMLAC na nakapunta sa bank accounts mo, bank accounts ng mga anak mo, bank accounts ni Lani Mercado. Ganon po ang aking puntos dito. Tapos, nais ko rin puntusin ulit. Huwag po natin iboto yung mga kandidato na nagtatakbo senador na magre-resulta po sa mawawalan ng kalayaan ang isip niya. Sino yun? Si Erwin Tulfo. Bakit mawawala yung kalayaan ng isip niya? Sapagkat po, senador ang kanyang kapatid. Imbis na magiging malaya siya, hindi siya magpapadigta sa kapatid niya, magkukutsaba yan. Conflict of interest yan. The Senate, each senator must be independent. Ganon din kapatid niya si Ben Tulfo, huwag niyo rin iboto. Kasi ganon din yan, biroon tatlo na mag-conspiracy, ubos ang pinaghirapan ng bayan. 3 boto na yan. Kung konti lang, ligawan na 2 estrada, o 5 na sila. Kung magdalawa ang Cayetano, ligawan lang, magiging 7 sila. O, yung Villar, magdalawa, magiging 9. Sino pang iba? Kukuha sila ng iba para magiging 13. 13 votes lamang kailangan para makapag-desisyon. Napakadelikado ng sitwasyon. So, iyan po nakikita ko na dapat sana pag-ingatan natin ang ating boto. Please lang. So, si Bong Revilla, sinabi ko na sa shortcut na pamamaraan na hindi po siya mapagkatiwalaan. Isa pa si Lito Lapid. Walang ginawa yan na hindi naman nakapagtapos yan. Ang isa pa po na gusto ko sabihin na hiningi ko sa Iglesia ni Cristo na bawiin nyo ang inyong endorsement sa mga kandidato mapalokal man o national sa mga tao na hindi nakatapos ng kolehiyo. Erwin Tulfo, hindi nakatapos ng kolehiyo. Ben Tulfo, hindi nakatapos kolehiyo. Ramon Revilla, hindi nakatapos kolehiyo. Lito Lapid, hindi nakatapos sa kolehiyo. Hindi ko naman sabing iba kasi nakatapos. Pero itong 4 na hindi nakatapos sa kolehiyo, ano ang legal na basihan ko? Nakasaad po sa Section 1, Article 11 ng ating Constitution that a public servant must render public service in utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Paano maging efficient ang senador na hindi niya alam ang trabaho ng senador? Paano maging efficient? So, sundin niyo yung utos ng Constitution, dapat efficient siya. Maging efficient lang siya kung may experience siya. Kung senador, pag-usapan ko, may experience siya kung paano gumawa ng batas. At kailangan experience siya, nagtuturo sa kanya, malalaman niya kung anong magagandang batas na gagawin. Ladies and gentlemen, si Lito Lapid, hindi nakapag-aral. Si Erwin Tulfo, si Bong Revilla, o si Robin Padilla, ganoon din, kaya lang hindi siya napapili. Tapos, ito pa, si Rapi Tulfo, ipakita ko sa inyo ang batas na ginawa ni Rapi Tulfo at saka ni Lito Lapid. Si Lito Lapid, nagmamayabang siya, nakagawa siya ng batas na ginawa niya na nakumbinsin niya mga senador, kapwa senador at saka congressmen na pipirma sa batas na kanyang pinapanukala na gagawing culinary arts capital ang Pampanga sa buong Pilipinas. Anong nangyari? Binasura ni Bongbong Marcos. So, hindi na batas. Bakit yan lang naisip mo? Hindi mo ba naisip na kakahiya naman sa Kapampangan? Alam naman ng Kapampangan, although maraming luto, ginawa ang Kapampangan para sa pagaling sa pagpasarap ng pagkain. Ang isa pang paborito ko sa kanila dyan, alam mo, no? Yung sinigang sa bayabas. At saka yung sa kanilang authentic na sisig. Pero kakahiya naman para sa Kapampangan, para i-claim mo na kayo lamang ang Kapampangan na magaling magluto. Marami pong ibang tribo na magaling magluto. Kaya nga binasura ni Bongbong Marcos yan. Yan lang ba naisip mong batas, Lito Lapid? At nag-isip ka pa na isa pang batas. Ha? 1999. Ginawa mo na, ang tawag nito? Legal, free legal aid sa mga tao. Uy, kahit wala ka pa, matagal na po mayroong public attorney's office. Matagal na po na mayroong FLAG or free legal assistance group. Matagal na po na mayroong IBP.
Integrated Bar of the Philippines. Yung member pa ako, lagi akong binibigyan ng Manila City ng kaso na mga libre. Tinatanggap ko, siniservisyoan ko. Kasi kasapi ako. Tapos marami pang iba, yung Mabini. Mabini lawyers. At marami pa ibang mga alternative legal systems na nagtutulong. Hindi po kailangan ang pre-legal assistance na mo nilito-lapid. At ang ginagawa mo, binibigyan mo pa ng obligasyon ng mga abogado, wala na nga kinikita dahil sa sobrang istrikto ng Supreme Court. Tapos bigyan mo pa ng trabaho. Tapos, sino pa bang iba maliban kay Bong? At sa bagay, huwag nyo lang iboto, although ini-endorso ng Iglesia ni Cristo. Ang si Erwin Tulfo, si Lito Lapid po, inakusan na nagnakaw ng pera 1 million a day sa land quarry sa Lahar, sa Pampanga, nung siya gobernador. Ang nireport niya sa kaban ng provincial government ng Pampanga ay 30 million ang kinita sa isang taon. Pero nung pamalit si Among Ed bilang gobernador, 1 million kada araw ang kinikita. Ibig sabihin po, ang ninanakaw ni binubulsa ni Lito Lapid ay 1 million a day times 365. That is 365 million in 1 year. Times 3 mo sa 3 taon na termino mo, 1 billion na lang. Ganun po ninaka mo. Nakatatlong term ka, di 3 billion. Nakapang-apat pa. Ang pang-apat mo ay si Mark Lapid. Naka 4 billion kayo. Kaya ang dami mo binili. Nakabili ka ng bahay sa Las Vegas, 2 mansion. Nakabili ka ng bahay sa Quezon City, PhilInvest, 5 billion. Nakabili ka sa Angeles ng bahay, 2014. Ikaw ay gobernador, gusto mo tumakbo, at bago ka tumakbo senador, bumili ka ng bahay sa Angeles City, 16 million. Saan mo kinuha yung pera niyon? Gobernador ka lamang ng Pampanga, maliit na naman sweldo ng gobernador. Kaya huwag nyo rin iboto ito. Isa pa, sino pang ibang kwan? Ano pang isang kasalanan? Si Bong Revilla, nabanggit ko na. Si Lito Lapid po, may kasalukuyan, may kaso pa siya sa tinatawag na fertilizer fund scam. Nakabinbin pa sa Sandigan Bayan. So, sino pang ibang ang mga talagang outright yung talagang bubo. Ayokong tawagin yung ibang bubo na nakatapos ng college. Let's give them the benefit of the doubt. Ito lang. Pero kung pag-usapan natin kay Camille, sobra kay Camille ay ang mga sa bukas, abangan nyo ang aking expose laban kay Camille. Mayroon akong isang expose. Tapos si Crispin Rivera, maya-paabak po. Mga bubuhay ang lahing Kapampangan. Papakita na dapat sana ng mga Kapampangan o mga kabalin ko na kaya nilang iligtas ang kanilang bayan. Iligtas nila ang bayan nila sa kuko ng mga Pinida. Sa kuko ni Jing Kapil. Sa kuko ni Lito Lapid. Huwag nyo na po ipapanalo yan. Alam ko nung nakarang halalan, talo siya sa Pampanga. Ang nagpapanalo sa kanya yung ibang Pilipino sa ibang lugar. Okay, so hanggang dyan lang muna tayo at magandang umaga po. Sana naman ay payagan tayo, pakinggan ako ng Iglesia ni Cristo. At ang masasabi ko lang sa Iglesia ni Cristo po, ang aking tito na kapatid ng aking nanay, si Attorney Bernardo Catolico Catalunya, ay nanilbihan sa Iglesia ni Cristo sa Davao City bilang abogado ng mga kasapi ng Iglesia. Namatay siya, hanggat siya namatay siya ay abogado ng mga pobreng alindahaw ng mga Iglesia ni Cristo members. So, yan ang contribution namin sa Iglesia ni Cristo, ang kapatid mismo ng aking nanay na abogado, nagsakripisyo. Magandang umaga po sa lahat. Sana naman ay pakinggan tayo ng katarungan.